O bakit hindi ka pa natutulog, Audrey, hating gabi na? Tinatapos ko pa po kasi itong pagkukompute ng mga utang sa tindahan natin eh. Pwede naman kasing bukas na lang yan eh. Kanino bang mga utang yan? Nangunguna na po sa listahan natin si Aling Esme. Bago na naman ba ang utang niya? At tagal na po ito. Hinuhulog-hulugan lang po niya. Okay na rin, kesa hindi bayaran. Bakuna talaga ang babae na yung pagdating sa utang. Sa susunod wag mo nang bigyan. Malit na nga lang ang tinutubo natin eh. Ganun na nga po. Tuwing nakikita ko nga po parang gusto nang sumabog ng galit ko. 1 taon na po kasi ang utang niya. Hanggang ngayon, hindi pa bayad. Ay, sakit talaga siya sa ulo. Sana maisip niyang ito lang ang pinagkukunan natin ng panggastos sa araw-araw. Nakakapagod din po pala ang magnegosyo. Akala ko madali lang. Mas stress ako ngayon kesa nung may trabaho pa ako eh. Pwede ka naman magtrabaho ulit kung gusto mo. Kaya nga po naisip ko na lang magtindahan para may kasama kayo dito sa bahay. Tingin mo ba sa akin bantayin na ha? Nag-aalala lang naman po ako sa inyo eh. Hindi pa rin po kasi maalis sa isip ko yung nangyari sa inyo noon. Mabuti na lang po may nakakita sa inyo na walang malay sa may poso at naisugod agad kayo sa ospital. Naku, kalimutan mo na ang pangyayaring yon. Wala namang masamang nangyari sa akin Tinatakot mo lang lagi ang sarili mo. Natatakot po talaga ako na baka bigla nyo na lang akong iwan. Ayoko pong mag-isa. Huwag ka mag-alala, hindi pa kita iiwan. Alam ko kasi na kailangan mo pa ako Mabuti pa tapusin mo na yan at matulog ka na ha. Mahihiga na ulit ako. Kaya lang naman ako nagising dahil nakita kong bukas pa ang ilaw dito sa sala Matutulog na rin po ako. Itatabi ko lang po itong notebook. Huwag mo nang isipin ng pasaway na biyudang si Esme. Ganun na yun noon pa at wala nang pagbabago. Oo nga po. Kesa naman sa lagi akong mangunsumi. Sige na Lola. Balik na po kayo sa higaan nyo. Magandang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang ninyo akong Audrey. Tubong Sambales. Ito ang unang beses na magkukwento ako na may kinalaman sa kulam. Ni isa sa mga kakilala at kaibigan ko ay wala akong pinagsabihan. Sa takot na mahusga nila ang aking pagkatao. Hindi naman kasi lahat naniniwala sa kulam. O malawak ang pangunawa sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Lalo na't nagmulato sa aking pamilya. Ang karanasang ito ay nangyari 1 dekada na ang nakakalipas. At buhay pa noon ang aking lola Salome. Saan po kayo nanggaling, Lola? Naglakad-lakad lang ako. Naiinip na kasi ako dito sa bahay Lalabas na po sana ako para hanapin kayo Buti, bumalik na kayo. Kundi, magkakasalisihan pa tayo. Ikaw talagang bata ka, masyadong nervyosa. Akala mo naman lagi na akong mawawala. Hindi po kasi kayo nagpaalam Natural lang po na mag-alala ako. Hindi ka pa kasi dumarating galing palengke. Ayaw mo naman na pabuksan ang tindahan natin. Paano po kasi? Ang aga-aga pa. Kahit wala pang buena mano dudumugin na agad tayo ng mangungutang. Oo nga, katulad ng parating. Ay nako, ang aga naman dumayo ng biyuda na to. Mabuti naman bukas kayo. Tayo na pa ako pabalik-balik dito Kauuwi ko lang ho kasi galing palengke. Nakikita ko nga na marami ka na naman pinamili na paninda. Ano po ba ang sadya nyo, Aling Esme? Pakuha nga muna ng kape at asukal, iha. Hindi pa kasi nagkakape ang mga gumagawa sa kubo ko Ay nako, wala pa pong buena mano At saka po, di ba, usapan na po natin nung nakaraan na magbabayad muna kayo bago ulit mangutang? Babayaran naman kita kapag nagkapera ako. Naku, ilang libong beses ko na po yung narinig sa inyo Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabayad. Sige na naman, iha. Nakakahiya naman kasi sa mga tao gumagawa sa akin Sa mga tao nyo, nahihiya kayo.
Pero sa akin na taon na ang utang, hindi man lang kayo nahihiya. Pambihira ka naman, Iha. Ang hirap mo naman pakiusapan. Parang hindi naman tayo magkabarangay niyan ah. Yun na nga po eh. Magkabarangay lang tayo. Pero numero 1 kayong perwisyo sa negosyo ko. Kayo pa ang nagbibigay ng malas sa tindahan ko eh. Gaya nito, ang aga-aga nangungutang kayo. Parang kape lang at asukal ang inuutang ko sa'yo. Ang dami mo naman agad sinabi. Baka nakakalimutan mo. Wala ka namang business permit. Pwede ko i-report ang tindahan na to. Tignan ko lang kung makakaangal ka pa. Sige na, Iha, ibigay mo na ang hinihingi ni Esme. Pero Lola, Sige na, ako nang nakikiusap sa'yo. Ibigay mo na lang kung ano ang hinihingi sa'yo. sige na nga po Lola. Pahintayin na lang po. Magbibigay ka rin lang pala eh. Gusto mo pa ako magalit. Sa susunod, Esme, ayoko maririnig ulit sa'yo na meron kang pagbabanta sa apo ko, ha? Huwag ako ang pagsabihan ninyo, kundi ang apo ninyo. Akala mo kung sino na, tindahan lang naman ang pinagmamalaki. O Aling Esme, ito na po ang inuutang nyo. Pakilista na lang ulit. Alam ko na po. Kainis talaga. Hayaan mo na siya, apo. May balik din sa mga tulad niya ginagawa niya sa kapwa. Tara na muna po sa loob. Isasara ko muna itong tindahan para makapag-almusal tayo ng matiwasay. Nagpupuyos pa rin ako sa galit pero minabuti ko na lang na wag nang pag-usapan ang nangyari. Baka kasi mawalan pa ako ng ganang kumain. Pero si Lola binanggit pa rin. Isinaling ko muna ang lugaw niya sa mangkok na siyang paborito niyang almusal. Ako naman kanin at ulam. Alam ko na naiinis ka pa rin, pero maigi na rin ang ginawa mo. Ayoko kasing pag-initan ka ni Esme. Kilala mo naman ang babaeng yun, may pagkamahadera din. Sumusobra na po kasi siya eh. Wala na nga siyang pakinabang sa barangay natin. Perwisyo pa siya sa mga naghahanap buhay. Alam ko, hindi lang naman ikaw ang nagrereklamo sa mga ginagawa niya eh. Sus! Puro lang reklamo. Wala naman kasing nangyayari dahil bayaw niya ang kapitan natin. Isa rin namang kurakot. Huwag kang magsasalita ng ganyan kapag nasa labas ka ng pamamahay natin. Hindi kasi natin alam kung sinong kadikit ni kapitan. Baka makarating pa sa kanya ang mga sinasabi mo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Wala akong pinagsasabihan na kahit sino. Sinasarili ko lagi ang mga hinaing ko. Mabuti na rin yung nag-iingat, apo. Sa susunod naman hindi na naman siya tatakbo. Kung sakali man na maisip pa niyang tumakbo ulit, tingin ko naman hindi na siya iboboto ng mga tao. Hindi po tayo nakakasiguro, La. Alam niyo naman dito sa atin Iilan na lang ang nag-iisip ng matino. Ipagdasal na lang natin na sana kapag natapos na ang termino ni Kapitan, wag na siyang tumakbo pa. Mamahinga na lang siya. Malabo po na maisipan niyang magpahinga kung pagbabasehan ng mga sinasabi ng mga tao. Ano bang sinasabi nila? Ang sabi, hanggat hindi pa raw po nagiging mansyon ng bahay ni Kapitan, tatakbo pa rin siya. Ay, sus Mariosep. Saan naman niya kukunin ang pagpapagawa ng mansyon? Sa pondo ng barangay? Hindi po talaga aasenso ang lugar natin hanggat siya ang nakaupo. Ay, mabuti pa wag na nating pag-usapan ang tungkol kay Kapitan at Esme. Lugaw na nga lang ang kinakain ko baka hindi ko pa malunok. Mabuti pa nga po, lalo lang kasing nasisira ang araw ko Alam ko naman makita mo lang siya kahit nasa malayo pa nag-iiba na ang timpla mo Kahit naman po sino, Lola O siya, bilisan na lang natin ang pagkain. Tutulungan na rin kita sa pag-aayos ng paninda mo. Iba talaga ang saya ko kapag nakikita kong puno lagi ng paninda ang maliit naming tindahan. Hindi naman ako mahigpit sa pagpapautang. Basta magbabayad lang sa takdang araw. Dati maraming tindahan dito sa lugar namin. Kaya lang isa-isa na sila nagsara dahil naubos na ang puhunan. Sa pagkakaalam ko, 3 na lang kaming natitirang matatag. Lola, meron na naman po palang bagong lista si Aling Esme.
Oo, nung isang araw yan nawala ka at ako ang nagbabantay. Si Fabian ang kumuha, utos daw ng ate niya. Ang daming alak na ito ah. Pa-birthday daw sa kanya ng kapatid. Ayoko sanang bigyan kaso nang gugulo naman. Palibhasa kasi mga lasing na. Gusto pala niyang manlibre. Sana, binayaran niya na lang kesa utangin. Kung hindi nga lang nagbanta na babasagin ng mga bote sa harapan ng tindahan makikipagmatigasan ako. Baka mamaya kasi katulad nung dati na itinanggi ni Esme na nagpakuha siya ng alak. Sa tingin ko po sinasadya talaga ni Aling Esme na itanggi. Kahit na anong tanggi niya, ililista ko pa rin sa kanya. Naiisip ko nga na kung isara na lang natin ng tindahan. Wala naman po tayong pwedeng pagkakitaan kung sakali. Tsaka, alam ko na nag-i-enjoy din po kayo sa pagbabantay ng tindahan natin. Lalo't napapakwento kayo sa mga bumibili. Paano kasi puro palabas na lang ang puhunan mo Paano kung hindi na magpadala ang itay mo? May sarili na rin siyang pamilya. Hindi sa lahat ng oras mapagbibigyan ka niya. Si Aling Esme lang naman kasi ang makunat Yung iba naman po maayos magbayad. Hindi naman natin siya pwedeng ireklamo. Dahil nga bayaw niya ang kapitan natin. Kaya nga po. Kaya nga makinig ka na lang sa akin, Apo. Bigyan niyo pa po ako ng ilang buwan Pag-iisipan ko na rin po. Ayoko lang kasing magalit ako. Baka makagawa ako ng isang bagay na pagsisisihan ko rin sa huli. Huwag niyo pong sabihin, Lola, na kabisado niyo pa rin ang kaalaman niyo sa kulam. Hindi naman yun basta mawawala kahit matagal ko nang hindi ginagawa. Habang buhay na yun nakaukit sa isipan ko. Alam ko po na kahit may alam kayo sa kulam, hindi niyo naman po magagawang manakit ng kapwa niyo. Basta ba wag ka lang nilang sasaktan. Wala akong gagawin. Kaya ko naman po ang sarili ko Huwag po kayong mag-alala. Siya nga pala. Pupunta muna ako sa sementeryo Kaarawan ng lolo mo ngayon Gusto ko lang siyang dalhan ng mga tanim kong bulaklak. Sasamahan ko na lang po kayo, La. Wag na, Iha. Malapit lang naman ang sementeryo Tsaka, sayang din naman ang benta mo kung magsasara ka na naman. Mag-iingat po kayo, Lola. Huwag po kayong magpapahapon. Naiiling na lang ako habang pinagmamasdan ng mga paninda ko. Ang laki nga ng nabawas sa mga alak. Utang naman. Napapaisip tuloy ako na baka tama si Lola Salome. Habang wala pang customer, may kinuha muna ako sa kwarto ko. Hindi alam ni Lola Salome na matagal ko nang itinatago ang libro niya, na naglalaman ng iba't ibang uri ng kulam. Hoy, ano yan, ha? Ate Karen naman, muntik na akong atakihin sa'yo Ano yung binabasa mo, diary? Ha? Hindi Ano to? Lumang libro ni Lola Salome. Akala ko kung ano na. Nasan pala ang lola mo? Nasa sementeryo, dinalawang puntod ni Lolo. Kaarawan kasi niya Dinalhan niya rin ng mga tanim niyang bulaklak. Wow! Ibang klase talaga magmahal ang lola mo, no? Kahit matagal nang wala ang lolo mo lagi pa rin niyang dinadalaw. Oo naman. May bibilhin ka ba? Utang ako. Isang sardinas lang muna. Kailangan magtipid Sa Sabado na bayad ha, pagkasahod ni Elmer. O sige, yan pa lang naman ang utang mo Siya nga pala. Nagbayad na ba si Aling Esme? Hindi pa nga Ilulumot na nga ang listahan niya dito Singilin mo na. May pera ang mga yun. Naibenta na nila yung lupa nila magkakapatid. Talaga? Hindi ko alam yun Huwag mo lang sabihin na ako nagsabi ha. Oo ba? Salamat sa pagbibigay ng impormasyon Balita ko kasi sa dami ng utang ni Aling Esme, kaya gusto niya na ilihim ang pagkakabenta ng lupa nila. Anong akala niya? Maitatago niya yun? Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang hilig niyang mangutang tapos ang kunat magbayad. Sige, uwi na ako. Maaga kasi ako magluluto ng hapunan namin Lagi kasing gutom si Elmer pag uwi.
Hindi ko maiwasan na mapangiti na mapag-isa. Sa wakas kasi ang 1 taon na utang ni Aling Esme mababayaran na rin. Kapag nakapagbayad na siya, hindi na siya ulit makakautang sa tindahan ko. Nang maalalang hawak ko pa rin ng libro ni Lola, mabilis ko na yun ibinalik sa kinalalagyan nito. Hanggang makauwi ang lola ko, hindi ko maitago ang ngiti ko. Kanina ko pa napapansin na parang maganda ang mood mo May pag-asa na pong mabayaran tayo ni Aling Esme. Talaga? Ay mabuti naman kung ganon. Nanggaling ba siya kanina rito? Hindi pa po siya nagpapakita, pero may nagsabi po sa akin na naibenta na ang lupa nilang magkakapatid. Kaya sigurado na may pera siya. Wala naman ako nababalitaan Gusto daw po kasing ilihim dahil sa dami ng utang niya. Sorry siya, nakarating na sa akin ang balita. Sana nga magbayad na siya ng utang. Ang tagal na nun Kaya nga po sisingilin ko na siya. Hindi ko na nga tutubuan, basta magbayad lang siya. Parang may bumibili naririnig kong may tumatawag. Teka lang po, Lola. May mga dalagitang bumibili ng soft drinks. Nang matapos kong maibigay ang kailangan nila, tsaka naman dumating si Aling Esme. Lalong lumawak ang pagkakangiti ko. Agad kong kinuha ang notebook kung saan nakalista ang mga utang niya. Mabuti naman po, pumunta na kayo ngayon dito. Mukhang hinihintay mo ako ha. Opo. Natotal ko na po yung mga utang nyo. Umabot na po ng 15,000. Ha? Ang laki naman yata. Patingin nga na listahan ko. Ito po, Aling Esme. May petsa na rin po yan at oras. Inilagay ko na rin po kung sino ang kumuha. Ang dami naman nito. Yung iba hindi ko matandaan na inutang ko. Hindi nyo na po talaga matatandaan dahil inuutos nyo lang po. Katulad po nitong alak na to. Kapatid nyo po ang kumuha niyan. Pa-birthday nyo daw po sa kanya. At mahigit 1 taon na rin po ang utang nyo. Wala akong matandaan na inutusan ko siya na umutang dito ng alak. Dapat sa kanya mo inilista. Si Lola Salome po yung nadatnan ng kapatid nyo noon at hindi ako. Kung nandito nga lang ako, hindi ko pa uutangin ng kapatid nyo Kahit ubusin pa niya ang mga bote sa labas ng tindahan ko. Marami pa ako nakikita mga nakalista dito na hindi ko naman utang. Sa tagal ba naman po Hindi nyo na talaga matatandaan yan. Pero nasisiguro ko sa inyo na utang nyo ang nakalista dyan. Hindi ko babayaran ng iba dyan. Kung ano lang ang utang na alam ko, yun lang ang babayaran ko. Ay, hindi po pwede ang gusto nyo. Sobra na nga po ang perwisyong binigay nyo Tapos, magtitira pa kayo ng utang. Hindi ko naman kasi utang ang iba dyan. Ikaw naglilista ng kung ano-ano dyan sa notebook mo Teka nga, Aling Esme. Inaakusahan nyo ba ako na nandaraya, ha? Hindi nga ba? Sa ating pong dalawa, kayo ang mandaraya. Ang haba na ng palugit na ibinigay ko sa inyo Oh, bakit? Nagbabayad naman ako ha. Nagbabayad nga kayo, pero maliit lang naman. Mas malaki pa rin ang naiiwan yung utang kaysa sa paghuhulog nyo. Basta. Hindi ko babayaran ang lahat ng yan. Hindi po ba may pera naman kayo? Nakabenta kayo ng lupa Ha? Sino naman nagsabi niya sa'yo? Kung sino man siya, maputulan sana siya ng dila. Hindi na po importante kung sino ang nagsabi sa akin. Magbayad na kayo. Maawa naman ho kayo sa akin. Sa inyo na lang napunta ang kita ng tindahan Hindi po kami mayaman para lagi na lang mag-aabono. Ang dami mo namang sinabi. Basta, kung ano lang natatandaan kong kinuha ko, yun lang ang babayaran ko. Katulad nito, lang yan naman. Ang daming alak nito hindi naman ako umiinom. Yung kapatid nyo nga po ang kumuha niyan. Di siyang singilin mo. Ito ang pera. Tama na yan. Wala na akong utang sa'yo, ha? Ha? Kulang po ito. Wala pa sa kalahati ng utang nyo ang nabawasan. Pasalamat ka nga, binayaran pa kita kahit dinadaya mong listahan ko. Hindi po ako nandadaya. Bahala ka na dyan. Burahin mo na ang utang ko sa'yo. Aling Esme! Bumalik po kayo! Sandali lang po! Kulang ang ibinayad nyo! Apo, wag mo na siyang habulin. Baka mapano ka pa.
Lola, 3,000 lang po ang ibinigay niya. 15,000 po ang utang niya dito sa tindahan natin. Ay, hindi naman natin siya mapipilit eh. Kilala naman natin si Esme kung gaano kakunat sa pagbabayad ng utang. Karmahin sana siya at ang buong pamilya niya. Ilang araw na rin ang nakakalipas pero mabigat pa rin sa dibdib ko ang ginawa ni Aling Esme. Pinarating pa sa akin ni Ate Karen na sa ibang tindahan na raw bumibili ang ginang at siguro dun na rin nangungutang. Sa totoo lang mas gusto ko na rin yun. Kaya lang hindi ko maiwasang maawa sa may-ari ng tindahan. Alam kong sasapitin din niya ang naranasan ko. May isa pa akong ikinaiinis na sinabi rin sa akin ni Ate Karen. Kung ano-anong chismis daw ang ipinapakalat ni Aling Esme tungkol sa akin. Isa na nga doon ang pagdadagdag sa listahan kahit hindi naman daw inutang. Tama ba ang mga narinig kong sinabi ni Karen sa'yo? Opo, Lola. Hindi naman po magsisinungaling yung tao eh. Sa susunod na umutang ulit dito, wag mo nang pautangin ng Esme na yon. O kahit sino sa mga kamag-anak niya. Hindi na po pupunta yun dito. Sa iba na pong tindahan siya bumibili. Nakita mo naman ang tindahan ni Vilma. Hindi naman kumpleto katulad nitong atin. At hindi rin naman uubra na pautangin sila ng pautangin ng tao. Baka matulad sa iba na nalugi lang. Hindi na po natin yung problema kung sakali. Nakakaawa din naman po. Kaya lang, desisyon nila na pautangin ng makunat na byuda na yun. Sa bagay nga, tama ka. Ala, lalabas po muna ako sandali ah. Titingin lang po ako ng uulamin natin ngayong tanghali. Sige, ako na lang muna ang bahala dito sa tindahan. Itinali ko lang ang mahaba kong buhok bago lumabas ng bahay. Dahil nakatungo akong naglalakad, hindi ko napansin na nakasalubong ko na si Mang Fabian na papunta sa tindahan namin. Nakangiti pa siya nang bumati kay Lola Salome. Anong kailangan mo? Lola, pwede po bang makautang kahit 3 kilong bigas lang po? Pakisama na lang po sa listahan ni Ate Esme. Hindi na nangungutang si Esme rito. At isa pa, malaki pa rin ang atraso ng kapatid mo sa amin. Alam mo bang hindi niya binayaran ang inutang mong alak dito, ha? Hindi po ba niya binayaran? Sigurado po ba kayo dyan? Oo naman. Baka gusto mo pang makita ang listahan ng apo ko. Wag na po. Naniniwala naman ako sa inyo eh. Baka naman po nakakalimutan lang niya. Hindi niya nakalimutan. Itinatanggi niya na nagpakuha siya sa iyo ng alak. Si Ate talaga. Hayaan niyo na po. Kakausapin ko siya. Bakit ka pa nangungutang ngayon? Di ba naibenta na ang lupa ninyo? Huwag mo sabihin na ubos na ang pera niyo. Sino naman po nagpapakalat ng balita na yan? Hindi na mahalaga kung sino. Tinatago niyo pa kasi para hindi kayo singilin ng mga pinagkakautangan ninyo. Lalo tuloy kayong nawalan ngayon. Kaya nga po lumalapit ako sa inyo ngayon eh. Wala nga po kaming pera. Malit lang po kasi yung pinagbentahan. Di umamin ka rin. Tinatanggi mo pa kasi eh. Akala mo naman uutangan kita. Pauutangin niyo po ba ako? Hindi, kaya makakaalis ka na. Kahit kayo lang po. Kapag kumitangan ako babayaran ko naman po kayo eh. Hindi ka ba makaintindi ha? Hindi na kami nagpapautang, lalo na sa inyo ng ate mo. Maawa naman po kayo. Kanina pa po kaming umaga hindi kumakain eh. Kahit man lang po sana sa mga apo ko. Ha? Anong mga apo? Kailan ka pa nagkaapo, ha? Sinungaling ka talaga. Ang sabihin mo, ipapakain mo sa mga anak mong batugan at lasinggerong katulad mo. Sobra naman kayo magsalita. Ang tanda nyo na, madamot ba kayo? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Umalis ka na kung ayaw mong buhusan kita ng arinolang ginagamit ko. Hindi ka lang pala madamot na matanda ka eh. Bastos ka pa. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Teka lang, diyak ka lang. Huwag kang aalis, ha? Putsang matandang to. Kukunin nga talaga ang arinola niya. Makaalis na nga. Wala naman talagang balak si Lola Salome na kunin ng arinola niya.
Ginawa lang niya yung panakot para umalis na si Mang Fabian. Natatawa pa ang lola ko nang bumalik sa loob ng tindahan. Samantala, nagpupuyos naman sa galit si Mang Fabian na umuwi sa kanilang bahay. Nakita pa siya ng kapatid na kapitbahay lang din niya. Agad niyang ikinuwento ang nangyari. Kasalanan mo naman kasi ate kung bakit ayaw na magpautang ni Aling Salome sa atin eh. Eh bakit ako? Ikaw itong ang daming inutang na alak eh. Ang sabi ko sa'yo, 2 bilog lang. Aba, 1 kahon pa naman ang kinuha mo. Malino naman ang sinabi mo nun eh. Lasing ka na noon, kaya hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Paano yan? Wala kaming bigas. Doon ka na muna mangutang kay Vilma. Sabihin mo sa akin ilista. Galing na ako doon kanina bago ako dumiretso kina Aling Salome. Wala na rin daw silang bigas. Eh nakita ko nga na wala na silang panindi. Eh ano ang gusto mong gawin ko? Ikaw kasi, nung may pera ka, hindi ka pa bumili ng sako-sakong bigas. Puro kayo alak ng mga anak mo. Pare-pareho na lang kayo mga inutil. Anong magagawa ko kung ayaw nilang maghanap buhay? Walang dapat sisihin kundi ikaw. Nagmana silang lahat sa'yo. Pareho mong tamad. Makauwi na nga. Lalo lang nasisira ang araw ko sa sermon eh. Kung ayaw mong nasesermonan, gumawa ka ng paraan. Hindi yung antanda mo na, umaasa ka pa rin sa akin. Akala mo naman hindi ako nakatulong sa'yo nung mamatay si Bayaw. Hindi ko yun nakakalimutan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko, tinutulungan kita. Pero ikaw naman itong abusado na masyado. Oo na, kaya nga hindi na kita lalapitan kahit kailan. Hayaan mo na mamatay kami ng mga anak ko sa gutom. Makauwi na nga. Mag-uumpisa ka na naman eh. Ewan, bahala ka na nga. Nang makalis ang kapatid, agad na pinuntahan ni Aling Esme ang tindahan namin. Nagkataon na wala pa rin ako ng mga oras na yun. Kahit meron pang bumibili, itinaboy na niya ang mga yun. Anong tinitingin-tingin ninyo, ha? Lalaban kayo, ha? Hindi naman pala eh. Ang sama ninyong makatingin, ah. Ano ba ang problema mo, ha? Eh bakit mo itinaboy ang mga bumibili sa tindahan namin? Ikaw nga eh. Itinaboy mo rin ng kapatid ko kanina. Maayos na nakikipag-usap yung tao sa inyo. Hindi nyo malang pinagbigyan. Tanungin nga kita, Esme. Ikaw ba maayos kausap? Hindi, di ba? Bakit ko pa uutangin ng kapatid mo kung alam ko naman na hindi mo babayaran? Baka gusto mong isumbong ko kayo sa bayaw kong kapitan para maipasara ng tuluyan tong tindahan ninyo. Lagi na lang yan ang panakot mo. Mabuti pa gawin mo na lang. Hinahamon mo talaga ako, ah. Aling Esme? Anong ginagawa niyo rito? Bakit niyo sinisigawan ng lola ko, ha? Eh mabuti naman, nandito ka na. Magbilang na kayo ng mga araw at ipasasara ko na ang tindahan na ito. Sino ka para gawin yan, ha? Bakit? Hindi mo ako kilala? Ang alam ko lang sa'yo, makunat ka pa sa inuy at magbayad ng utang. Tandaan mo to. Ngayon mismo, sasabihin ko sa bayaw kong ipasara na itong tindahan ninyo. Total, ayaw niyo naman magpautang. Huwag mong sabihin kaya ka nandito para mangutang. Aba, bilib na ako sa kakapalan ng mukha nyo. May utang pa nga kayo dito, mangungutang na naman kayo. Bakit kayo nagtindahan kung hindi naman pala kayo nagpapautang? Pili lang po ang pinapautang namin. Hindi na kayo kasama doon. Pumasok ka na dito, Apo. Huwag ka na makipagtalo pa sa kanya. Babalikan ko kayo maglola. Ako mismo ang magsasara ng tindahan ninyo. Siniguro ko muna na wala na si Aling Esme bago ko pumasok sa loob ng bahay. Nang makita ko si Lola, bakas pa rin sa kanya ang galit. Siguro napuno na rin siya sa ginang. Ayos lang po ba kayo? Oo, Apo. Ihanda mo lang ang sarili mo, baka pumunta bigla si Kapitan. Kung ipapasara niya ang tindahan natin, mabuti pang lahatin na lang niyang ipasara. Sana naman maging makatarungan ng Kapitan sa atin. Huwag niyang basta pagbigyan ng hipag. Malabo po yun, La. Sa kusina lang po ako at magluluto. Saktong nakatapos na akong magluto ng ulam nang dumating si Kapitan sa bahay namin. Si Lola Salome ang humarap at nakipag-usap sa kanya. Tahimik naman ako sa isang tabi. Wala kami ng mga hinihingi niyo, Kapitan .
Alam niyo na maliit na negosyo lang ang tindahan namin. Sapat lang ang kinikita para sa pang-araw-araw naming gastusin. Kung ipapasara mo kami, dapat lahat na ng tindahan dito sa atin. Sana naman kasi marunong kayo makisama. Hindi yung tindahan lang naman meron kayo, pero kung umasta kayo, parang kung sino na kayo. Bakit hindi kayo magtanong-tanong sa mga taga rito kung paano kami makisalamuha? Kahit kailan wala kaming pineperwisyong mga taga rito. Kung ako sa inyo, pag-aralan mo munang mabuti ang sumbong sa inyo ng hipag mo. Alam nga naman hindi ko aksyon na ng sumbong sa akin. Hipag ko yon. Sana lahat na nagsusumbong sa inyo ganito mo kabilis aksyonan. Hindi yun namimili lang kayo. Pagbibigyan ko kayo maglola. Pero oras na mayroon na naman ako matanggap na reklamo, ipasasara ko ng tindahan nyo. Pumunta na rin kayo sa barangay para kahit permit mula sa akin makakuha kayo. May bayad nga lang yon. Sige, Kapitan. Bukas na bukas din Pupunta kami sa barangay hall. Ikaw naman, Iha. Siguro naman nag-aral ka at pinalaki ka na maayos ng lola mo. Matuto ko sanang gumalang sa matatanda. Marunong po akong gumalang, pero hindi sa lahat ng tao na hindi rin marunong rumispeto ng kapwa. Kung ang kinagagalit mo ay yung utang ng hipag ko, makipag-usap ka na mahinahon. Pera lang yun. Pwede pang bumalik. Daig mo pa ang siga Kahit na sino, iinit ang ulo kapag ganun ka makipag-usap. Asahan mo, Kapitan, na pupunta kami ng umaga bukas sa inyo. Sige, Salome. Sana pangaralan mo tong apo mo. Dahil kung hindi, akong gagaraw ta dyan. Mag-iingat kayo, Kapitan, ha. Salamat sa pagpunta. Sino siya para sabihin yun? Si tatay nga, kahit kailan hindi ako pinagbuhatan ng kamay. Siya pa kaya? Hindi ko naman hahayaan na gawin niya yun sa'yo. Ako munang haharapin niya. Wala naman siyang kwentang kapitan dito sa atin Isa rin siyang nagpapayaman dahil sa kaba ng bayan. Mabuti pa pumunta na tayo sa kusina. Baka lumamig pa yung niluto mo. Sige po, Lola. Susunod na ako. Huwag ka nang mainis dyan. Masanay ka na sa mga ugali nila. Kahit kailan po, hindi ako masasanay sa mga ugali nila. Mga toxic sa barangay natin. Alam ko, pero nasa iisang lugar lang tayo nakatira. Wala tayong magagawa kundi ang magtiis. Patigasan na lang talaga. Basta, hindi tayo aalis dito. May pinaplano ka ba, Apo? Wala po, Lola. Ang ibig ko lang pong sabihin hindi ako papatinag sa kanila. Baka kasi ang gusto nila tayo ang lumayo. Malabo yan, Apo. Sila ang dayo sa lugar na to. Sina Esme dapat ang umalis at hindi tayo. Oo nga po, Lola. Sana magdilang anghel kayo at bigla na lang silang mag-alsa balutan. Kapag ganitong galit ako, maraming masamang naglalaro sa aking isipan. Oras na maging buo ang loob ko, itutuloy ko na talaga ang balak ko. Nauunahan pa rin kasi ko ng takot ng mga sandaling yun. Kinabukasan kumuha kami ng permit sa barangay hall. Nagulat pa kami ni Lola sa laki ng hiningi sa amin. Pero hindi na lang kami nagreklamo. Nagtatawanan pa talaga sila ron, mga swapang! Hayaan mo na. Ang mahalaga naman hindi na tayo matatakot ni Esme. Kikitain pa naman natin ng ibinayad natin Hindi lang po kasi ako makapaniwala na yung inaasahan natin na malalapitan sa oras ng pagipitan nang magsasamantala pa sa ating mga hikaw sa buhay. Kung nandito lang sana ang itay mo, sana siya ang tumakbo bilang kapitan noon. Gusto naman siya ng mga taga rito Kaya nga lang po mas pinili niya na lumayo kasama ng bago niyang pamilya. Yung kasi ang gusto ng asawa niya. Naaalala ko pa, ayaw daw po ng style probinsya ng asawa niya. Pero probinsya din naman ang tinitirhan nila ngayon. Ewan ko ba sa asawa ng tatay mo? Pero mabuti na rin siguro yun. Kasi baka hindi rin kayo magkasundo kung sakali. Pareho kasi kayong may ugali na hindi nagpapatalo Oo nga po. Si nanay naman, talagang kinalimutan na ako. Mabuti na nga lang po nandyan kayo Kahit papano,
Naiibsan ng pangungulila ako sa ina. Kaya nga lahat ginagawa ko Para maramdaman mo na walang kulang sa'yo kahit dalawa na lang tayong magkasama. Magpahinga na po muna kayo. Ako na lang muna ang bahala sa tindahan natin. Medyo mabigat nga ang pakiramdam ko ngayon Hihiga na muna ako, ha? Napansin ko nga po na parang namumutla ang labi nyo. Gusto nyo po bang ikuha ko kayo ng gamot? Hindi na, apo. Pahinga lang ang kailangan ko. Baka dahil sa mga yun, kaya bigla kayong sinamaan ng pakiramdam. Normal na siguro ang ganitong pakiramdam dahil na rin sa edad ko. Huwag ka na mag-alala dyan, ha? Baliwala lang to. Sasamahan ko na lang po kayo sa kwarto nyo bago ako magbantay sa tindahan. Kung sakali palang gusto ko silang kulamin hindi na rin pala uubra dahil mahina na ang katawan ko. Lola, huwag nyo na pong pag-aksayahan ng panahon at lakas ang mga yun. Tama ka, iha. Ipaubayan na lang natin sa may kapalan lahat. Tsaka matagal na rin wala ang libro ko Kahit kabisado ko pa ang mga inuusal na Latin, mas maigi pa rin kung hawak ko yon. Mas malakas kasi ang kapangyarihan ko. Huwag nyo na pong isipin ang tungkol sa libro na yun. Magpahinga na lang kayo dito. Sige po, lalabas muna po ako. May naririnig kasi ako na bumibili. Inayos ko muna ang pagkakahiga ni Lola bago ako lumabas. May magkasintahan na bumibili. Hindi ko sila kilala pero hindi na rin ako nag-usisa pa. Sumunod naman ang mga anak ni Aling Esme. Tinatanong kung pwede silang mangutang. Diniretso ko na bawal na silang mangutang. Inaasahan ko na magsusumbong sila sa nanay nila. Maya-maya lang dumating na nga si Aling Esme. Hindi gaya ng dati, mukhang maamo siyang tupa ngayon. Bago pa siya magsalita, inunahan ko na. Bawal na po kayong mangutang dito. Hindi nyo na rin kami pwedeng takutin dahil may permit na kami galing barangay. Nandito ako para sana makiusap sa'yo, iha. Baka naman pwede mo akong pautangin muna. Pwede naman po. Pero bayaran nyo po muna ang natitira nyong utang. Ha? Di ba binayaran ko na nung isang araw? Nagbayad nga kayo. Mas malaki pa rin ang natira. Babayaran ko na lang kapag nagkapera ulit ako. Naku, ayan na naman kayo Kapag naniningil na ako, nagkakaroon na kayo ng amnesia kahit hindi naman kayo nauuntog. Nakikiusap naman ako sa'yo. Para naman hindi tayo magkabarangay niyan Tantanan nyo na po ako, pwede. Kahit ano po ang gawin nyo, hindi na kayo makakautang pa sa akin. Sa ibang tindahan na lang kayo mangutang. Kaya nga ako nandito kasi wala naman akong mauutang sa kanila. Siguro kasi inubos nyo na sa kakautang. Tapos hindi naman kayo nagbabayad. Kayo pa ang matapang kapag sinisingil. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? May gana pa talaga kayong magtanong, ha? Pagkatapos ng mga ginawa at sinabi nyo, itatanong nyo yan? Dapat talaga sa inyo, hindi na binigyan ng permit ng bayaw ko. Lalo ka lang yumabang Nakakaubos na po kasi kayo ng pasensya Alam nyo, Aling Esme, may respeto po ako sa mas nakakatanda sa akin. Pero kayo na rin po ang gumagawa ng dahilan para hindi kayo igalang. Tigilan mo nga ako, Audrey. Noon pa man, wala ka ng respeto sa mga umuutang sa'yo. Ay, ang kitid talaga ng utak ng matandang to. Ang hirap umintindi. Anong sinabi mo? Pabulong-bulong ka pa dyan, naririnig ko naman ang sinasabi mo. Bastos ka talaga. Ganun naman po pala di umalis na kayo. Nauubos na po ang pasensya ko sa inyo. Papatulan ko na kayo. Sige, subukan mo. Lumabas ka na sa loob ng tindahan mo. Lalabas na sana ako nang dumating si Mang Fabian. Agad nitong inawat ang kapatid sa pagwawala. Ate, tara nang umuwi. Nakakaya itong ginagawa mong pagwawala Bitiwan mo nga ako. Tuturuan ko ng leksyon ng babaeng yan. Mabuti pa iuwi nyo na ang kapatid nyo, Mang Fabian. Baka lalo lang malasin ang negosyo ko nang dahil sa inyo. Matagal nang malas tong pinagmamalaki mong negosyo dahil sa ugali mo. Kaya lang naman po minalas dahil sa inyo. Pero ngayon na hindi na kayo umuutang, lalapit ulit ang swerte sa amin. Ate, halika na.
Dumadami ng mga nakikiusyoso. Wala naman po talagang kahihiyan ng kapatid nyo eh. Manhid na yata talaga. Huwag ka na makipagtalo pa, Iha, para matapos na ito. Isasama ko na ang kapatid ko. Ano ba, Fabian? Bitiwan mo nga ako! Huwag mo akong kalit-karin pa uwi! Ayoko pa sabing umuwi! Sa ayaw at sa gusto mo, iuwi na kita. Doon ka sa inyo magwala. Pambihira talaga. Akala ko magkakasakitan na kami. Hindi ko talaga siya uurungan. Lumingon pa ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung narinig ba ni Lola ang ingay o hindi na lang siya bumangon dahil sa sama ng pakiramdam. Lumapit din si Ate Karen at naupo sa harap ng tindahan. Ayos ka lang? Lalapitan sana kita kanina kaya lang alam mo naman na may maliit pa ako. Okay lang ako, Ate Karen. Mabuti na rin na hindi ka nakialam. Ayoko naman na madamay ka. Tama lang ang ginawa mo. Maraming galit sa byuda na yon. E di, nakahanap siya ng katapat niya ngayon. Nagmukha naman akong bastos kasi pinatulan ko siya. Kung tutuusin, papasa na siyang nanay ko eh. Hindi mo kailangan makonsensya. May mga matatanda talaga na walang pinagkatandaan at hindi dapat irespeto. Oo nga, yun na lang ang itatanim ko sa isip ko. E sa ginawa mo, para mo na rin naiganti ang mga taong ginawa niya ng masama, ano? Kasama na ako doon. Para pala akong naging bayani. Ikaw lang kasing matapang na humarap kay Aling Esme. Pero mag-iingat kayo ni Lola Salome. Sigurado nagaganti ang babaeng yun. Nakahanda naman ako sa kanya. Huwag niya lang talagang masaktan ng lola ko. Makikita niya kung paano ako tunay na magalit. Ibig sabihin, hindi pa pala todo ang pinakita mong galit kanina, ha? Mas nakakatakot ka pa siguro kesa kanina. Totoo yan. Baka pagsisihan pa niya ang ginawa niya sa amin. O siya, maiwan na muna kita. Yung panganay ko lang kasi nagbabantay sa kapatid niya eh. Pasensya na rin kung madalang ako magawi dito kahit malapit lang ako. Naiintindihan naman kita eh. May pamilya ka na kailangan mong unahin. Mabuti ka pa nga, mga anak ang inuuna. Ingat kayo ni Lola Salome dito ha. Kapag kailangan niyo ng tulong, kumatok ka lang sa bahay. Tumango lang ako at saka mabilis na naglakad pa uwi si Ate Karen. Ilang sandali muna ang pinalipas ko bago ko tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Sinilip ko muna si Lola sa kwarto. Mahimbing pa rin siyang natutulog. Masama nga talaga ang pakiramdam ni Lola. May ipagluto nga siya ng may sabaw ngayon. Habang nasa kusina ako, palabas-labas din ako dahil meron pa ring bumibili. Ilang sandali pa, umulan na ng malakas. Kahit maaga pa, napilitan na akong magsara. Wala na rin kasing bibili kapag ganong masama ang panahon. Nagising na rin si Lola Salome. Siguro dahil sa ingay. Ayos na po ba kayo, La? Oo, Iha. Nakalimutan ko palang banggitin sa iyo kanina na may parating na bagyo. Pero malayo naman dito sa atin. Yun nga lang, magiging maulan pa rin. Kaya naman po pala may kasamang hangin. Alam ko nga pala na sumugod dito si Esme. Sinaktan ka ba niya? Hindi po, Lola. Hindi naman ako lumabas ng tindahan eh. Buti po, hindi na kayo lumabas. Maliban nga sa mabigat ang pakiramdam ko, alam kong kaya mo siyang harapin kahit mag-isa ka lang. Siguro po, kung hindi dumating si Mang Fabian, malamang po nagkasakitan na kaming dalawa ni Aling Esme. Masama ang pumatol sa matanda. Kaya lang siya din ang gumagawa ng dahilan para maisip mong gumante. Galit na galit po siya kanina. Alam ko po na babalik ulit siya. Pinag-iingat nga po tayo ni Ate Karen. Mahirap hulaan na naglalaro sa isip ni Esme. Pero tama si Karen. Lalo ka na. Mag-iingat ka. Kaya ko nga po ang sarili ko. Hindi uubra sa akin ang yabang niya. Basta mag-iingat ka pa rin. Ako naman lagi lang dito sa bahay. Ikaw palabas-labas. Kapag may gawin po siyang masama, ay nako, sa pulis na ako dediretso para ireklamo siya. Tandaan mo, Apo. Hindi sa lahat ng oras dapat puro tapang ang pairalin.
Wala rin kasing buting na idudulot yun minsan. Mas maigi pa rin na palawakin na lang ang pangunawa. Ayla, sa katulad po ni Aling Esme, hindi na po uubra yan. Alam ko naman yun. Ang ibig kong sabihin ay sa ibang tao o pagkakataon. Opo, Lola. Tatandaan ko po ang sinasabi niyo. Siya nga pala. Isinara mo na ba ang tindahan? Opo, wala naman na sigurong bibili ng ganitong panahon. O siya, tayo nang maghapunan para maagang makapagpahinga. Nung nakahiga na, hindi naman ako makatulog. Biling-baliktad ako sa higaan. Malakas pa rin ang ulan at hangin ng mga sandaling yun. Wala kaming kamalay-malay ni Lola, may nangyayari na pala sa labas ng tindahan. Kinabukasan tumambad sa amin ang mga basag na basyo ng bote na nasa harapan ng tindahan. Pamalit ko ang mga yun kapag nagpapadeliver ako ng soft drinks at alak. Sa gilid ng tindahan ko lang yun inilalagay dahil masikip na sa loob. Hindi ko maiwasang manlumo dahil wala ni isang tinira. Masisiguro ko po, Lola, na sinadyang basagin ng mga bote. Masamang mambintang pero iisang tao lang ang pwedeng gumawa nito. Perwisyo talaga ang biyuda na yun. Wala talaga siyang gagawin na matino. Mapapagastos ka patuloy kapag nagpa-deliver ka. Tinupuno niya po talaga ako. Sige, pagbibigyan ko siya. Huwag mo na lang siyang harapin kapag nandito siya. Pwede naman nating ipablatter ang nangyari. Malabo po na aksyonan niya ni Kapitan. Lalo't wala naman tayong ebidensya. Subukan lang natin. Huwag na po, La. Maglilinis na lang po ako kesa mag-aksaya ng oras. Mag-iingat ka lang at baka ikaw ang mabubog. Nung pumasok si Lola sa loob ng bahay, inumpisahan ko na ang paglilinis. Maingat ko munang inilagay ang mga yun sa sako. Ilang sandali lang dumating si Ate Karen. Audrey, pabili naman ako ng... Ano ang nangyari dito? Bakit ang daming basag na bote? Delikado yan Nagising na lang kami ni Lola na ganito na dito sa labas eh. Yan ba yung mga bote sa gilid? Oo, wala man lang itinira kahit isa. Parang hindi naman yan kayang itumba ng hangin kagabi. Tsaka bakit napunta dito sa harap ng tindahan? Sinadya yan. Ganun na nga. At iisang tao lang ang iniisip ko na gagawa nito. Kahit alam natin kung sinong salarin, hanggat wala tayong ebidensya, hindi natin siya pwedeng ireklamo. Baka ikaw pa mabaliktad. May mga tao talagang walang alam gawin kundi mamerwisyo ng kapwa. Sinabi mo pa. Pero kahit anong mangyari, huwag kang magsasara ng tindahan mo. Balita ko kasi yung 2 tindahan dito sa atin nagsara na eh. Wala na raw kasing maipuhunan. Galing din naman kasi sa utang ang ipinambili nila eh. Gusto nga ni Lola Salome na isara na lang to eh at magtrabaho na lang ako. Kaya lang nga, maghapon naman siyang walang kasama dito sa bahay. Yun lang. Eh hindi naman pwede na siya magbanting ng tindahan habang wala ka. Mas kawawa lola mo. Magtitiis na lang muna ako. Kapag nasagad na ang pasensya ko, pasensyahan na lang kami ni Aling Esme. Hindi niya talaga magugustuhan ang gagawin ko. Napakwento na naman ako. Pabili nga ng itlog. Nagluluto kasi ako ng almusal. Yan na lang ang ipapaulam ko sa mag-ama ko. Teka lang Diyan ka na lang sa kinatatayuan mo. Ihahatid ko na lang ang binibili mo. Baka mabubog ka pa eh. Nung sumunod na gabi, nakarinig ako ng mga kaluskos sa labas ng bahay namin. Wala nang ulan nun. Kaya rinig ko ang parang mga boses na nagbubulungan sa labas. Bumangon ako't sumilip. Kitang-kita ko ang isa sa kanila na anak ni Aling Esme. May dala silang isang sako at ibinuhos ang laman nun. Napatakip pa ako ng bibig para hindi makagawa ng ingay. Matapos maisagawa ang pakay, umalis na rin ang mga yun. Pumasok ang malalaking mga daga sa tindahan. Sa ilalim yun dumaan. Hinahamon mo talaga ako Tingnan natin kung sino ang magmamakaawa sa bandang huli. Magdamag tuloy akong walang tulog dahil sa paghuli sa mga daga sa tindahan.
Baka kasi makapasok pa ang mga yun sa bahay namin. Mas malaking problema. Bukas na bukas din maghahanap ako ng pusa. Sayang nga, namatay ang dati naming alaga. Ang sipag pa naman nun manghuli ng mga daga. Nagising na rin si Lola. Hindi rin siya makapaniwala sa sinabi ko at sa mga nakita. Mabuti nagising ka kanina. Mula po nung may nangyari sa mga basyo ng bote, naging mababaw na po ang tulog ko. Kaya nagigising ako agad sa konting ingay. Kahit nakita mo pa kung sino ang gumawa, sigurado namang itatanggi nila yon. Ganun na nga po. Pero kakausapin ko pa rin si Aling Esme. Babalaan ko lang siya. Isumbong na lang natin sa barangay. Bahala na si Kapitan kung aaksyonan ba niya. Hindi na po, Lola. Ako na ang bahala. Sigurado ka ba? Opo. Wala naman po tayong ibang aasahan, kundi mga sarili lang natin. Kaya kailangan, ngayon pa lang masanay na tayo. Pasensya ka na, iha, ha? Kung wala akong may tulong sa'yo. Minsan naiisip ko ng kulamin ng babaeng yun Huwag nyo na pong ubusin ang lakas nyo sa kanya. Ayoko naman po na nakaganti nga tayo. Kalusugan nyo naman ang magiging kapalit. O sige, maiwan na muna kita rito. Sa kusina lang ako. Malapit ko na rin pong matapos ang ginagawa ko. Itatapon ko na po ito sa malayo. Hindi na rin ako nakatiis. Kaya ng araw na yun, pinuntahan ko na si Aling Esme sa kanila. Kalmado ko lang siyang hinarap. Samantalang siya kitang-kita agad na may ginawang hindi maganda. Hoy, Aling Esme! Nakita mismo ng dalawang mga mata ko na yung pangalawa mong anak ang nagdala ng sako ng mga daga sa tindahan namin. Ano? Kaya ka ba nandito para pagbintangan kami? Aba, ang aga-aga, Audrey, ha? Huwag mong sirain ang araw ko. Anong gusto mo? Araw lang namin ang masira, ganun ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad. Makinig ka muna sa sasabihin ko sa'yo. Tigilan mo na kami kung ayaw mong pagsisihan na nakilala mo pa kami. Nanakot ka pa talaga, ha? Baliktad yata. Dapat ikaw ang matakot sa akin. Maliban pa sa kayang-kaya kong baliin yung mga buto mo, bayaw ko rin ang kapitan dito. Hindi ako natatakot sa mga sinasabi mo. Talaga ba? O sige, tignan natin. Parang may iba ka pang pinaplano Ibig sabihin, wala ka pang balak na tumigil sa panggugulo sa amin. Wala talaga. Kumukulo kasi ang dugo ko sa inyo maglola. Sige lang, wag mo lang akong sisihin sa huli. Binalaan naman kita at pinakiusapan. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na. Ang aga-aga manira ng araw. Ano ang kailangan ni Audrey sa'yo? Nakita daw niya si Will na nagdala ng sako ng daga sa kanila. Itinuloy mo talaga ang mga plano mo? Ginamit mo pa talaga ang anak mo sa kalokohan mo. Sinabi ko naman sa'yo na kapag sinabi ko, gagawin ko talaga. Bakit kasi hindi na lang tayo manahimik? Bakit parang nag-iba ka na yata? Bumalik lang ang asawa mo. Naging mabait ka na. Hindi naman. Ayoko na kasing maging pasaway. Baka layasan na naman ako ng asawa ko Bahala ka. Basta wag mo lang pakialaman ang ginagawa ko. Hindi ka ba natatakot sa maglolang yun? Ano naman ang katatakutan ko sa kanila, Aber? Meron kasing binanggit ang asawa ko tungkol kay Aling Salome. Hindi ko lang alam kung maniniwala ka. Ano bang sinabi ni Lorena sa'yo? Nung bata pa daw sila nun, may sinabi yung mga magulang niya na mangkukulam daw si Aling Salome. Sa tanda mong yan, naniniwala ka pa sa mga ganyang kwento. Taga rito ang pamilya ni Lorena, kaya kilala niya si Aling Salome. Puro ka kasi inom Pati yata utak mo nalagyan na ng alak, kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig mo. Hindi naman ako may sabi nun kundi yung asawa ko. Salamat pa rin dahil sinabi mo yan. Magagamit ko yan laban sa maglolang yon. Ano na naman bang pinaplano mo? Malalaman mo rin naman sa mga susunod na araw. Natatawa pa si Aling Esme na pumasok sa loob ng bahay niya. Si Mang Fabian naman naiiling na lang din na bumalik sa sariling bahay. Nakasalubong pa niya ang asawa sa may pinto. Siguradong narinig nito ang pag-uusap ng magkapatid. Nang sumunod na araw, laging masama ang pakiramdam ni Lola.
Kaya lagi lang siyang nagkukulong sa kwarto. Mabuti na nga rin siguro na hindi siya lumalabas at hindi nakakarating sa kanya ang kumakalat na tsismis. Bakit mo naman ipinagkakalat ang mangkukulam si Aling Salome? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Hindi naman talaga, pero sigurado na marami ang maniniwala. Marami nang matatakot sa kanila at wala nang bibili. Baka pati si Kapitan magalit na sa ginagawa mo. Hindi yun, no? Si Bayaw pa ba? Paano kung gumanti ang maglola sa'yo? Ano, kukulamin ako ng matandang yon? Gawin na lang niya. Baka sakali maniwala pa ako sa kanya. Bahala ka na nga. Basta sinabihin na kita, ha? Mula nang bumalik ang asawa mo, naging duwag ka na talaga. Nangako lang kasi ako sa pamilya ko na magbabago na ako. Para magbago na rin ang mga anak namin. Tigilan mo nga ako, Fabian. Isang bote ka lang ng alak eh. Tignan ko lang kung hindi mo makalimutan ang pangako mo sa asawa mo. Bihira na rin akong uminom. Papayagan lang ako ng asawa ko kung may okasyon. Weh, tignan nga natin. Bibili ako ng alak ngayon ha. Hintayin mo lang ako dito. Saan ka naman bibili? Sarado na nga ang mga tindahan malapit dito sa atin. Doon na ako kina Audrey bibili ng alak. Lalo mo lang silang gagalitin sa ginagawa mo eh. Yan nga ang gusto ko eh. Asarin pa silang lalo para umusok mga ilong nila sa galit. Ibang klase ka rin talaga, no? Hintayin mo na lang ako dyan. Sadali lang ako. Nang makarating sa tindahan namin, nagtaka pa si Aling Esme kung bakit sarado. Napansin din niya na maraming kalat sa harapan nito. Para bang matagal nang walang nagwawalis. Hindi kaya nagsara na sila? Pero imposible naman. Nung isang araw, dumaan pa dito ang anak ko at bumili pa yung barkada ng Yossi. Nakapagtataka naman na parang itsurang abandonado tong bahay nila. Wala naman ako mapagtanungan. Pati mga kapitbahay, sarado din ang mga bahay. Pagkatapos ng ilang minutong pagtayo doon, umuwi na lang si Aling Esme. Nang wala na siya, tsaka lang ako lumabas ng bahay namin. Oh, bakit ang bilis mo naman? Kailan ka huling bumili sa tindahan ni na Audrey? Yung mga anak kong madalas bumili ron eh. Kahapon lang yata bumili sila ron. Bakit? Sarado kasi yung tindahan ngayon eh. Parang ilang araw nang hindi nagbubukas. Baka naman nasa palengke lang ang maglola at namimili. Baka nga. Baka mamaya o bukas bibili ako ron. Makikisabay na nga lang din ako ng ipabibili sa'yo. O sige, sasabihin na lang kita. Mula nang magkasakit si Lola, sa hapon na lang ako nagbubukas ng tindahan. Kung kailan malalim na ang tulog niya. Ayaw niya kasi na maingay. Minsan kasi ang lalakas tumawag ng mga bata. Napansin ko kasi na nagiging bugnutin na rin si Lola. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala. Kaya tumawag na ako kay Itay. Susubukan daw po magpaalam ni tatay sa trabaho para makapunta dito. Hindi mo na sana inabala ang tatay mo. Ayos lang naman ako eh. Ilang araw na po kasi kayong hindi tumatayo sa higaan nyo eh. Ayaw nyo naman magpadala sa ospital. Wala naman kasi kung nararamdaman na sakit eh. Nangihina lang ako at gusto ko lang mahiga. Yun na nga po eh. Nanghihina kayo. Kailangan po nating malaman ng dahilan. Ayos na ako. Nakakatayo na ako ulit. Huwag ka na mag-alala sa akin. Sige na nga po. Dadalhan ko na po kayo ng pagkain dito. Hindi na. Lalabas na ako. Inalalayan ko na lang si Lola Salome na tumayo. Magana na rin naman siyang kumain. Para bang nagdahilan lang siya nitong mga huling araw. Kaya naman naisipan ko na magbukas ng tindahan ng mas maaga. Pero ganun na lang ang panlulumo ko nang makita ang mga pintura sa dingding. Hanggang sa pinakatakip ng tindahan. Parang bago lang yun dahil basa pa ang ginamit na pintura para babuyin ang tindahan namin. Nagpalingalinga ako sa paligid pero wala naman ako nakitang tao. Hindi ko rin namalayan na lumabas na rin pala si Lola. Anong nangyari dito? Iisang tao lang po ang may kagagawan nito. Si Esme na naman. Lola!
Ayos lang po ba kayo? Nahilo lang ako. Mabuti pa po. Pumasok na tayo sa loob. Mamaya ko na lang po lilinisan ng tindahan. Hahayaan ko munang makita to ng mga tao. Hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko. Kahit dito na lang maubos ang lakas ko sa gagawin ko. Ako na lang po ang gagawa, Lola. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ako na lang po ang gaganti sa pamamagitan ng kulam. Paano mo naman gagawin yun hindi naman kita tinuruan? Patawad la. Iyon pong libro na minana nyo pa sa mga ninuno nyo. Itinago ko po. Hindi po yun nawawala. Pinag-aralan ko po ang mga nakasulat doon. Apo, bawat sumpang nakasulat doon merong kapalit. Lalo na kapag ginamit sa masama. Alam ko po yan. Handa naman po ako eh. Hayaan mo na lang ako ang gumawa. Ipaubaya mo na lang sa akin. Hindi po, Lola. Ako ang gaganti kay Aling Esme. Ipaparamdam ko sa kanya ang galit na matagal nang naipon sa dibdib ko. Ayaw kitang maging masama, Apo. Kilala niyo po ako, Lola. Wala akong tinapakan na kahit sino. Naubos na lang kasi ang kabaitan ko dahil sa mga tulad ni Aling Esme. Siguro nga ikaw ang magmamana ng kaalaman ko sa kulam. Nasa pamilya na kasi natin to eh. Pero Apo, tandaan mo, hindi biyaya ng nasa taas ang kulam. Alam ko naman po, Lola. Kay Aling Esme ko lang naman po ito gagamitin eh. Gusto ko lang siyang maturuan ng leksyon. Bakas pa rin kay Lola ang pagtutol sa balak ko. Pero alam niya siguro na determinado na akong gawin ang pinaplano ko. Habang naglilinis ako ng araw na yun, dumating naman si Aling Esme. Akala ko nagsara na kayo. Hindi po kami magsasara. Nagpahinga lang kami ng ilang araw. O ano nangyari dyan? Bakit puno ng pintura? Ang galing nyo ring umarte na walang alam, no? Sige na nga, aamin na ako. Wala ka rin naman magagawa eh. Nakalimutan nyo na ba yung sinabi ko sa inyo dati? Sa dami ng sinabi mo, nakalimutan ko na. Alin ba doon? Ipinagkalat nyo pa talaga na mangkukulam ang lola. Mukha naman talaga mangkukulam ang lola mo. Si Lola lang ba? Ako ba? Anong tingin nyo? Tingin ko sa'yo. Ikaw ang maldita niyang apo. Hindi lang ako maldita. Dapat yata ako ang ipinagkalat mo at hindi ang lola ko. Siguro nga, dapat ikaw. Sa tawa mo pa lang, mapagkakamalan ka namang kukulam. Hindi lang ako mapagkakamalan. Dahil lahi talaga kami ng mangkukulam. At yan ang malaki mong pagkakamali. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi ako ang tipo ng taong nagbibiro lang, Aling Esme. Lalo na kapag ikaw ang kaharap. Ang mabuti pa uuwi na ako. Para ka naman baliw kausap eh. Mabuti pa nga. Kung ako sa'yo, tawagin mo na lahat ng santo. Baka sakaling makaligtas ka pa sa gagawin ko. Parang ibinabad sa suka ang mukha ni Aling Esme sa mga sinabi ko. Paatras pa siyang naglakad habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Nang malayo-layo na, tsaka siya nagtatakbo. Muntikan pa nga siyang madapa. Pagdating sa kanila, agad siyang uminom ng tubig. Pilit din niyang pinipigilan ang panginginig ng kamay niya. Ate Esme, Bakit ba bigla ka na lang sumusulpot dito? pasensya ka na kung nagulat kita. May dala kasi ang ulam para hindi na kayo magluto mamaya. Pakilagay mo na nga lang sa lamesa. Saan ka magaling? Bakit parang takot na takot ka? Wala ka nang pakialam kung saan ako galing at hindi ako takot. Ano naman ang katatakutan ko? Huwag mo nang ipagkaila. Nanginginig ka pa nga eh. Galing ako kina Audrey. Malamang nagkasagutan na naman kayo. Nasaan nga palang asawa mo? Nakakalimutan mo na ba? Ilang araw muna siya sa bahay ng kapatid niya. Bakit mo ba siya hinahanap? May itatanong lang sana ako tungkol sa maglola na yon. Sa akin mo na lang itanong. Baka alam ko. Ewan ko ba kung tinatakot lang ako ng babaeng yun eh. Pero inamin niya na mangkukulam daw sila. Sinabi ko na nga sa'yo eh. Ayaw mo lang maliwala sa akin eh.
Palagay ko, may masamang balak sa akin si Audrey. Inamin ko pa naman sa kanya ang mga ginawa ko. Dapat humingi ka na ng tawad sa maglola. Malay mo, maawa sa'yo. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi ako magpapakumbaba sa maglolang mangkukulam na yon. Ang taas din kasi ng pride mo eh. Kailan ka hihingi ng tawad kapag huli na ang lahat? Uunahan ko na sila. Kailangan mawala na maglolang yon para hindi na matuloy ang binabalak nila. Huwag mo nang dagdagan ng mga kasalanan mo sa kanila. Kapag nawala na sila, di kasama na nila mabubura yon. Tamad at manginginom lang ako. Pero hindi ako katulad mo na makakagawa ng kasamaan sa kapwa. Hindi naman ako humihingi sa'yo ng tulong kaya manahimik ka na lang, ha? Bahala ka na nga dyan. Ayokong pati ako madamay. Ang sabihin mo, duwag ka lang. Hinintay lang ni Aling Esme na dumilim at saka siya bumalik sa bahay. Sa likod siya dumaan na walang mga kabahayan. Binuhusan niya ng gas ang pinakakusina namin at saka sinindihan. Nang makitang kumakalat na ang apoy, tsaka siya kumaripas ng takbo pabalik sa kanila. Kinabukasan habang nagkakape, humahangos naman na dumating si Mang Fabian. Ano nangyari sa'yo? Nabalitaan ko na muntik na masunog ang bahay nila Aling Salome ah. Muntik lang? Naagapan ng mga kapitbahay. Mabuti lang yung kusina lang ang inabot ng apoy. Ate, magtapat ka nga. Ikaw ba may kagagawa ng sunog sa bahay ng maglola? Kung ako nga, isusumbong mo ba ako, ha? Kahit hindi kita isumbong, hindi tanga maglola para hindi nila malaman na ikaw ang gustong sumunog sa bahay nila. Basta tumahimik ka lang dyan. Wala kang pagsasabihan kahit mga asawa at anak mo. Naghahanap ka talaga ng ikapapahamak mo eh. Pupunta ako sa bayaw ko. Sasabihin ko sa kanya ang tunay na pagkatao ng maglola na yon. Hindi kaya lalo lang lumala ang alitan nyo. Magpakumbaba ka na lang kasi at humingi ng tawad sa maglola. Ayoko nga. Mas gugustuhin ko pa mamatay. Mabuti sana kung bigla ka lang mamamatay. Paano kung pahirapan ka muna? Bago pa nila ako magawa ng masama, si bayaw na muna ang bahala sa kanila. Siguradong kukuha siya ng mga tauhan para sunugin sila ng buhay. Ako na ate ang nakikiusap sa'yo. Sasamahan pa kita sa maglola. Huwag ka nalang makialam sa akin. Wala ka namang kwenta eh. Walang silbi. Ate, saan ka pupunta? Ate! Hindi rin naman naabutan ni Aling Esme si Kapitan. Kahit sa bahay nito wala ang bayaw. Umuwi na lang siya at nagpahinga. Nakakaramdam kasi siya ng pagod. Paggising niya madilim na sa labas. Ano ba naman itong mga kasama ko sa bahay? Hindi man lang binuksan ang ilaw. O baka wala pa ang mga yon dito sa bahay. Sigurado na wala pang sinaing ay gutom pa man din ako. Ang hapdi na sikmura ko. Bakit sobrang sakit ng tiyan ko? Para akong masusuka. Lahat ng kinain ni Aling Esme ng araw na yon isinuka niya. Hinang-hina na napasandal na lamang siya. Hindi pa man siya nakakabawi ng lakas, nakakaramdam na naman siya ng pagbaliktad ng sikmura. Laking gulat niya na puro mga buhay na uod ang sinuka niya. Diyos ko! Ano ito? Bakit may mga buhay na uod? Anong meron ng tiyan ko? Mga anak! Tulungan niyo ako! Tulong! Sakto naman nakauwi lang ni Mang Fabian nang marinig ang paghingi ng tulong ng kapatid niya. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay nito. Malapit sa banyo, nakita niyang namimilipit sa sakit ang kapatid. Anong nangyari sa'yo? Salamat naman dumating ka, Fabian. Tulungan mo ako. Kanina pa ako walang tigil sa pagsusuka. Ano bang kinain mo kanina? Wala pa akong kinakain na kahit ano. Yung isinusuka ko, hindi pang karaniwan. Ano bang ibig mong sabihin ate? Puro buhay na uod ang isinusuka ko. Natatakot ako, Fabian. Pakiwari ko ba? Meron pang kung ano sa loob ng tiyan ko. Mahiga ka muna rito. Ikukuha kita ng gamot para sa sakit ng tiyan. Ngayon lang nangyari sa akin ito. O ito, inumin mo. Bubuti na ang pakiramdam mo. Baka may nakain ka lang na sirang pagkain na hindi mo na malayan. Baka nga.
Hindi pa ba dumarating ang mga anak mo? Nagising ako kanina na wala pa sila. Sigurado na uumagahin na naman sila ng uwi. Pwede bang wag mo akong iwan, Fabian? Natatakot kasi ako eh. Oo, dito na nga ako sa tabi mo. Salamat. Pasensya ka na kung napagsalitaan kita ng hindi maganda nitong mga nakaraan, ha? Sanay na naman ako sa iyo eh. Kung bukas ay hindi pa rin bumubuti yung pakiramdam mo, sasamahan na kita sa doktor. Tingin ko naman eh, bubuti na rin ang pakiramdam ko mamaya. Sandali lang guminhawa ang pakiramdam ni Aling Esme. Makalipas nga ang ilang sandali, namimilipit na naman siya sa sakit ng tiyan. Buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa kakaiyak. Maliwanag na matapos ako sa pag-oorasyon. Tiniyak ko talaga na matinding sakit ang mararamdaman ni Aling Esme. Hindi rin alam ng lola ko na inumpisahan ko na ang pangungulam sa babae. Mukhang maganda ang gising mo, apo ah. Opo, Lola. Nagpapasalamat din po ako na walang masamang nangyari sa atin. Ibig sabihin nun, hindi pa natin oras para mabatay. Napansin ko rin po na lumakas ang katawan niyo ngayon. Oo nga eh. Bumalik na sa dati ang sigla ng katawan ko. Salamat sa pag-aalaga mo, ha? Wala po yun, Lola. Hindi niyo kailangang magpasalamat sa akin. Salamat din sa mga bababait nating kapitbahay na tumulong sa pag-apulan ng apoy. Siya nga po pala. Mamaya aalis po ako. Sandali lang naman po ako. Saan ka ba pupunta, iha? Sa simbahan po ako pupunta. Wala namang misa ngayon ah. Gusto ko lang po ng katahimikan, Lola. Hindi para umattend ng misa. O sige, mag-iingat ka ha. Alam ko namang gusto mo lang din maglabas ng saloobin mo eh. Tumango lang ako kay Lola at hindi na muli nagsalita. Pagkabihis ko, umalis na rin ako. Pagdating sa simbahan, hindi ako pumasok sa loob. Sa may likod ako nagpunta, sa maliit na altar doon. May isang santo doon na walang nakakaalam ng pangalan. Doon ako nagtirik ng kandila. Alam ko na walang kapatawaran ang ginagawa ko. Gusto ko lamang na mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa amin. Sa paulit-ulit na kasalanan, nawalan na rin ako ng kakayanang magpatawad. Gusto ko na lang siyang gantihan. Kung katumbas ng ginagawa kong pagganti, ang paglayo sa inyo, maluwag ko pong tinatanggap. Pagka-uwi sa bahay, muli kong kinuha ang libro at saka binasa. Kahit Latin ang mga nakasulat doon, para bang normal na sa akin na maintindihan ang sinasaad mula doon. Oras na ulit para magdusa ka, Aling Esme. Sinabihan na kita. Ikaw ang magsisisi sa huli. Nang mawalan ng malay si Aling Esme, itinakbo na siya ni Mang Fabian sa pinakamalapit na ospital. Pero wala naman nakitang sakit dito ang mga doktor. At kahit sa mga laboratory test, kahit sa paningin niya hindi pa rin maayos ang kalagayan ni Aling Esme, pinauwi na sila ng doktor. Kulang daw ang silid sa ospital kaya mabuti nang ibigay sa mas nangangailangan. Mga wala talagang kwenta ang mga doktor. Nag-aral pa sila ng medisina kung hindi naman nila matukoy ang sakit ko. Sayang lang ang ilang taon nilang pag-aaral. Nagtataka rin nga ako atit maayos naman ang laboratory test mo. Kung titignan ka naman, parang may malala kang sakit. Mga bobo nga ang mga doktor na tumingin sa akin. Baka kasi ate hindi nila makita ang tunay mong sakit. Ang dami ng doktor na tumingin sa akin doon. Imposibleng hindi nila matukoy ang sakit ko. Nakakalimutan mo na ba ang maglola? Sa sakit na nararamdaman ko, nakalimutan ko na sila. Wala na rin akong pakialam sa kanila. Ate, baka kinukulam ka na nila. May sakit lang ako at hindi ako kinukulam. Sige nga, paano mo ipapaliwanag ang pagsuka mo ng mga buhay na uod? Ang hindi matukoy na sakit mo ng mga doktor. Tignan mo nga sarili mo sa salamin. Butot balat ka na lang. Pero tingin nila sa'yo, normal pa rin. May sakit lang ako. Sa ibang doktor ako magpapatingin.
Mag-aaksaya lang tayo ng pera at oras. Baka mas lumala pa ang sakit mo kung hindi natin tatanggapin ang masakit na katotohanan. Anong gusto mo? Tanggapin na lang na mamatay ako, ha? Hindi ka mamamatay. May kakilala na magaling na albularyo si Lorena. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Bahala ka na. Pero alam ko na hindi ito kulam. Dahil hindi makakain at kakulangan sa tulog, lalong lumubog ang mga pisngi ni Aling Esme. Natuyo na rin ang balat niya. Dahil kahit tubig ayaw na rin tanggapin ng tiyan niya. Wala ring sandali na napapasigaw siya sa matinding sakit na nararamdaman. Hindi na rin niya magawang bumangon sa pagkakahiga. Ate, nandito na si Mang Sixto. Kararating lang niya. Sino ba yun? Siya yung sinasabi ko sa'yo na magaling na albularyo na kilala ni Lorena. Mapapagaling kaya niya ako? Magtiwala ka lang. O sige, papasukin mo na siya. Pumasok na po kayo, Mang Sixto. Tahimik naman na pumasok ang matandang lalaki. May tali pa ng panyo ang noo nito at tila bumubulong sa hangin. Hinawakan nito ang pulso ni Aling Esme at saka tinapalan naman ng malalapad na dahon ng noo at tiyan. May ilang sandali rin na parang may kinakausap ang albularyo sa isip at pagkatapos napailing-iling. Nung huminto siya, tsaka naman nagtanong si Mang Fabian. Mapapagaling niyo po ba ang ate ko? Ang magagawa ko lamang kahit papano, maibsan ang nararamdamang sakit ng kapatid mo. Ang ibig niyo po bang sabihin, wala nang pag-asang gumaling si Ate Esme? Mabuti ang kalooban ng taong gumawa nito sa kapatid mo. Nabulagan siya sa matinding galit sa paulit-ulit na kasalanan na ginawa ni Esme sa kanila. Kahit ang ordinaryong tao ay mapupuno rin. Ano po bang dapat namin gawin? Isa lang ang may papayo ko. Subukan ninyong humingi ng tawad sa kanila. Malay mo lumambot ang puso niya at bawiin ang karamdaman ng kapatid mo. Gawin niyo yon habang hindi pa nakukumpleto ang orasyon. Maraming salamat po, Mang Sixto, sa pagpunta niyo rito. Walang anuman. Maiwan ko na kayo. Narinig mo naman ang sinabi ng albularyo. Ibaba mo na kasi ang pride mo. Sa tingin niyo kaya mapapatawad pa ako na maglola? Subukan lang natin. Alalahanin mo may mga anak ka na kailangan ka kahit malalaki na sila. Ang mga anak ko, kailangan pa nila ako. Maaga na silang naulila sa ama. Huwag mo namang hayaan na mawala ka rin sa kanila. Oo, samahan mo ako kina Audrey. Salamat naman at natauhan ka na rin. Ayoko rin mawala ka kahit masama ang ugali mo. Naniniwala kasi ako na pwede ka pa rin magbago. Sandali lang ako ha. May kukunin lang ako sa labas para hindi ka mahirapan sa pagpunta natin kina Aling Salome. Nang mga sandaling yun, ipinagtatapat ko na rin kay Lola ang ginawa kong pangkukulam kay Aling Esme. Tahimik lang na nakinig sa akin si Lola hanggang matapos ako. Hindi lang ako nagsasalita pero alam ko na meron kang ginagawa. Parang sinusundot na po ako ng konsensya ko, Lola. Hindi ako makatulog sa gabi. Baka kasi isang araw, mabalitaan na lang natin na patay na si Aling Esme. Nadala ka lang na matindi mong galit. Bata ka pa at hindi pa makontrol ang nararamdaman. Ano pong gagawin ko, Lola? Patawarin mo na ang sarili mo bago patawarin ang mga taong nagkasala sa'yo. Opo, Lola. Mahirap patawarin si Aling Esme. Pero hindi ko naman sinasadya na makapanakit. Alam ko na mahirap magpatawad, pero kung halimbawa na dumating siya at tumingi sa atin ng tawad, ako na ang nakikiusap. Patawarin na natin siya. Opo, Lola. Pupuntahan ko rin siya sa kanila. Sa tingin ko hindi na kailangan. Parating na sila dito sa atin. Paano niyo po nalaman? Sunod-sunod na katokan narinig namin sa labas ng pintuan. Nagkatinginan pa kami ni Lola bago siya tumayo at binuksan ang pinto. Pumasok si Mang Fabian at Aling Esme na nasa wheelchair. Halos hindi ko na siya makilala dahil butot balat na lang at humpak ang mga pisngi.
Malamlam at naiiyak din ang mga mata niya. Sana po painggan niyo muna kami. Magsalita ka, Fabian. Una po sa lahat, patawarin niyo po kami ng ate ko. Lalo na po siya. Alam ko po na matinding sakit ng ulong ibinigay niya sa inyo. Aminado naman po ako na ganyan talaga si ate kahit noong pe. Nagkamali po siya na kalabanin kayo. Akala niya katulad kayo ng iba na mananahimik lang. Lahat ng ginawa ni Esme nagdulot ng masamang epekto sa amin. Lalo na sa apo ko. Alam niyo naman siguro yun. Patawarin mo ako, Aling Salome. Audrey, nagsisisi na ako sa mga mali kong nagawa. Gusto ko pang mabuhay para makasama ang mga anak ko. Sana naman maging aral na sa'yo ang mga ginawa mo. Huwag mong subukan ang pasensya ng isang tao. Lalo na hindi mo naman siya kilala ng lubusan. Opo, alam ko na ngayon yan. Kahit matanda na ako, hindi pa naman siguro huli para magbago. Habang may buhay, may pagkakataon pang magbago para sa kabutihan. Pinapatawad ko na po kayo, Aling Esme. Patawarin niyo rin po sana ako sa nagawa ko sa inyo. Tama lang ito sa akin. Kung hindi mo ako kinulam, hindi ko maiisip ang mga mali kong nagawa. Baka hanggang ngayon, puro perwisyo pa rin ang ginagawa ko sa ibang tao. Hiling ko po sana na wala nang makaalam sa tunay na pagkatao namin ni Lola Salome. Gusto kong mamatay na lang basta ang issue tungkol sa amin. Huwag ka mag-alala. Aaminin ko sa kanila na gawa-gawa ko lang yun para kayo siraan ng maglola. Sasabihin ko lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kahit man lang doon, makabawi ako sa inyo. Marami pong salamat sa inyo. Lumapit pa ako kay Aling Esme at mahigpit siyang niyakap. Hindi na niya napigilan ng mapahagulgol. Nang araw na yun natapos ang alitang mahigit 1 taong namagitan sa amin. Umalis sa bahay namin na matiwasay ang magkapatid. Alam ko, Apo, hindi lang sila ang may natutunan sa karanasan nating ito. Pati ikaw rin. Pinakamahirap gawin ang patawarin ng mortal na kaaway. Magaan na po ang pakiramdam ko ngayon. Mas masarap pa rin pala na walang kagalit at itinatago na sama ng loob. Makakapagtinda na rin tayo ng tahimik ngayon. Ilang araw lang gumaling na rin si Aling Esme. Isang araw dumating siya sa tindahan para bayaran ng natira pa niyang utang. Nagpaalam na rin siya. Lalayo na daw silang mag-anak para makapagbagong buhay. Muli humingi siya sa akin ng tawad, Miss Gwen. Lagi pa rin piliin na maging mabuti sa kapwa. At kahit may pagkakataon na sila mismo ang gumagawa ng bagay na ikinapapahamak natin, hanapin pa rin sa puso ang pagpapatawad. Dahil minsan, ang masamang pangyayari ang magbubukas pala ng panibagong kabanata sa buhay natin. Wakas.